Kahit sa mismong balikatan kasama ang Amerika, tila hindi pa rin tinantanan ng China ang Pilipinas. Ang isa tatlong barkong pandigma ng China ang namataang umaaligid malapit sa mga barko ng Pilipinas at Amerika ngayong Sabado. Hindi na ito simpleng military drill. China sumabog na, nagbitaw ng nakakatakot na warning para sa USPH Alliance. 菲律宾伙同域外国家大搞军事演习，引入和部署战略战术武器，玩火者必自焚。 Sa likod ng balikatan exercise, may nakatagong plano ang China na gustong kontrolin hindi lang ang West Philippine Sea, kundi pati na rin ang buong Southeast Asia. Pero, teka lang, may isang bagong sandata na dineploy ng China. Isang hydrogen bomb na hindi nuclear pero kayang sunugin ang buong lungsod. May kinalaman ba ito sa pagdating ng US missiles sa ating bansa? Bakit ito mahalaga sa Pilipinas? At anong kakaibang hakbang ang ginawa ng Malacanang sa Taiwan na pwedeng magpagalit palalo sa Beijing? Stay with me, dahil may revelasyon tayo tungkol sa bagong plano ng US na pwedeng maging game changer sa buong Southeast Asia. Sa tingin niyo ba, dapat bang patuloy na makisangkot ang Pilipinas sa US versus China rivalry? Comment below. Simula pa lang ng balikatan drills ngayong Abril, more than 14,000 Filipino and American troops na ang rumaratsada sa mga strategic location. Kasama na dito ang Batanes, na sobrang lapit sa Taiwan. Parang sinasabi na rin natin sa China, handa na kami! Handa nga ba talaga tayo? Hindi lang yan. Kasama pa ang mga puwersa mula sa Australia, Canada, France, Japan, South Korea at United Kingdom. Grabe, di ba? Parang fiesta ng military sa ating bansa. Pero teka, hindi masaya ang China dito. Sabi ni Go Jiakun, spokesperson ng Chinese Foreign Ministry, sinasadya raw ng Pilipinas na sirain ang kapayapaan sa rehiyon. Wow ha! Kasalanan pa natin na gusto nating protektahan ang sarili nating teritoryo. So ito lang ang sagot dyan. Ang Pilipinas daw ay hindi chess piece ng kahit sino. Yan ang sabi ni Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Isa tayong independent na bansa. So today we're defending the coastline here. Again, FA-50s flew out, simulating cruise missiles. So the frigate engaged the cruise missiles. They turned around and started coming towards the shoreline, which Spider then integrated. And then we started flying drones against Mattis in defense of Spider. Sa unang pagkakataon, may dineploy na ship-killing missile system ang Amerika sa Luzon Strait. Isang choke point na sobrang kritikal kung sakaling sumiklab ang gulo sa Taiwan. At ito pa ang ikinakainit ng ulo ng Beijing. Confirmed na ang NMESIS ay mananatili din sa bansa even after ng balikatan. Hindi na ito simpleng drill lang, ito ay isa ng war preparation. This type of training is absolutely invaluable to us to be able to get out here to operate with our treaty ally and to be able to set up a defense like this and integrate all of our systems is just remarkable, and we're really grateful for the opportunity. Nagpaparamdam na ang US military sa China, parang sinasabi ng US na, beware, andito lang kami. Sa unang tingin, parang truck lang ito. Pero sa loob niyan, nakasilid ang deadliest coastal offensive weapon ng US Marines. NMESIS equals Naval Strike Missile plus Remote Launcher. It can hit a target with a range of 100 nautical miles
iwas radar at pumatay ng isang buong fleet bago pa makalapit. Hindi ito ordinaryong missile. Stealth siya, low-altitude flight, sea skimming, at may sariling utak para umiwas sa electronic jamming. Saan ito dineploy? Sa Batanes. Literal na tanaw na ang Southern Taiwan. Kung sakaling lusubin ng China ang Taiwan, kailangan muna nilang daanan ang Luzon Strait at doon sila sasalubungin ng NMISIS. Ito ang choke point. Kung may tatawid, NMISIS ang gatekeeper. Kahit aircraft carrier o warship, isang mali, isang pindot, goodbye. Pero teka, may mas matinding twist. Bakit kaya biglang nagkaroon ng Typhoon missile system? Ito yung Advanced Multi-Purpose Missile System na iniwan ng US after last year's balikatan drills. At ngayon, nilipat na ito mula sa Lawag Airfield papunta sa isang isla sa Luzon. At ang range nito, higit 1,000 milya. Tinatarget na nito ang buong eastern seaboard ng China. Bakit ito sobrang nakakatakot para sa China? Simple lang. Hindi lang ito depensa, ito ay pangontra sa anumang biglaang hakbang ng Beijing, lalo na kung tumuloy ang invasion sa Taiwan. Kung sakaling mag-attempt silang i-invade ang Taiwan, ang NMISIS at Typhoon launcher sa Pilipinas ay kayang i-target ang kanilang amphibious assault ships at aircraft carriers. Malaking problema ito dahil kailangan ng China ng massive naval fleet para matransport ang troops nila papuntang Taiwan. Isang direktang hit lang ng naval strike missile o Tomahawk sa isang transport ship. Daang libot maraming sundalo ang maaaring mawala sa isang iglap. Pero, wait, there's more. Ang deployment locations nito sa Batanes at Northern Luzon ay perfect para mag-create ng kill zone sa Taiwan Strait at Bashi Channel. Ang dalawang critical choke points na kailangang daanan ng Chinese Navy papuntang Taiwan. Checkmate ang China! Pero, ano naman ang sabi ng Chinese military analyst na si Zhang Junshi? Itong ginagawa ng Pilipinas ay parang pagbubukas ng pintuan sa isang predator. At sa bandang huli, kayo rin ang kakainin. Literal daw tayong target kung magkaroon ng digmaan. But wait, parang may pinapahiwatig siya. Heto na ang warning mga ka-pulse point, kaya makinig kayong mabuti. Habang tayo'y nag-e-ensayo ng balikatan, ang China naman ay nag-develop ng isang bagong klasing bomba, isang non-nuclear hydrogen bomb. Hindi ito nuclear pero kayang umabot ng higit sa 1,000 degrees Celsius at tumatagal ng higit sa 2 segundo ang fireball nito. Akalain nyo yun? Unlike conventional TNT blasts na biglaan lang, itong bagong bomba ng China ay may sustained firepower na pwedeng gamitin sa urban warfare. Hindi ito basta-basta. Kaya nitong maglabas ng sunog na pangluto ng tao, pangbura ng lungsod, pangwasak ng moral. Sabi ng mga eksperto, magnesium hydride-based ang gamit nito. Kapag sumabog, may sunog na tumatagal ng mahigit 2 segundo at kayang palambutin ang bakal sa sobrang init. Parang thermobaric weapon ito, ginagamit sa urban warfare sa Ukraine para ubusin ang mga sundalo sa loob ng buildings o underground bunkers. Pero bakit ngayon ito lumabas? Hindi ba parang napaka-perfect ng timing? Gagamitin ba ito ng China sa Taiwan? Or kasama din ng Pilipinas at Amerika sa mga unang makakatikim ng pasabog NATO? Kapag dineploy ito sa Kinmen o Matsu Islands, anong kasunod? Posibleng psychological warfare muna, takutin ng Taiwan at ang buong rehiyon, kasama tayo.
So what if gamitin to ng China sa Pilipinas? Targetin ang NMISIS launch site sa Batanes. Targetin ang Typhoon missile sa Luzon. Ang epekto, hindi lang ang missile systems ang masisira, kundi pati na rin ang surrounding areas. Dahil sa 2-second sustained fireball nito, kahit na nasa bunker ang equipment, posibleng tunawin pa rin nito ang proteksyon. At dahil magnesium hydride ang gamit, mahirap pa itong i-extinguish kasi water reactive ang magnesium. Patay tayo dyan! Lalo na't ang hydrogen bomb na ito ay designed talaga for urban warfare at destroying underground bunkers na posibleng pagtataguan ng mga military assets natin. May potential din ito na mag-create ng massive casualties dahil sa sustained heat at pressure waves nito, lalo na sa mga densely populated areas tulad ng northern Luzon cities. Apoy, pressure wave, walang ligtas. At kung sabayan ng cyber attacks, drone surveillance at missile barrage, baka ang buong northern Luzon pwedeng maging ghost town. Pero, eto ang hindi inaasahan. Habang galit ang China, tahimik pero solid ang kilos ng Malacanang. Binawasan nila ang Taiwan travel restrictions para sa mga opisyal ng gobyerno. More senior government officials from the Philippines will be allowed to visit Taiwan, according to a new memo from Philippine President Ferdinand Marcos Jr. Ibig sabihin, mas bukas na ang pinto para sa economic, trade, at military talks sa Taiwan. Hindi diplomatikong relasyon, pero sa mata ng Beijing, insulto pa rin to. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ngayon pa lang tayo nagkaroon ng isang presidente na kayang laruin ang One China policy. Kaya, nagbabanta na naman ang China. Sabi nila, those who play with fire will perish by it. Matindi. Parang script ng action movie. Karapat-dapat sa isang Oscar Award. Pero eto ang hindi nila inexpect. Ang NMISIS at Typhoon missile systems ay high mobility launchers. Meaning, hindi sila static targets. Pwedeng ilipat sa loob ng isang oras. Pwedeng magtago sa mga gubat, bundok, tunnels, o kahit civilian-looking trucks. Sabi nga ng isang US military strategist, China can't hit what it can't see. Kaya kahit anong hydrogen bomb pa ang gamitin nila, walang kwenta ito kung hindi nila alam ang exact location ng mga launchers. At dahil ang NMISIS ay kayang mag-deploy at mag-relocate in minutes, parang naghahanap sila ng singkong duling sa bunton ng Dayami. Paano nila matrack real-time ang mga launcher na ito? Hindi nila kayang gawin. Ang US military ay may tinatawag na shoot-and-scoot tactics. Pagkatapos mag-fire ng missile, immediately lilipat na ang launcher sa bagong location. Para itong malaking game of hide-and-seek, pero may dalang deadly missiles. Isang launch, isang lipat. Gigil ang kalaban, pero palaging late. At hindi lang yan, ang NMISIS ay specially designed para mahirap i-detect sa radar dahil low profile ang design nito at gumagamit ng terrain masking. Pwede itong magtatago sa mga bundok, kagubatan at maging sa mga residential areas. Imagine, nasa tabi lang pala ng sari-sari store ang missile launcher, hindi mo alam. Kaya kahit anong hydrogen bomb pa ang itapon ng China, mauuwi lang ito sa pagsabog ng mga buhangin, bato, bakawan at lupa. At habang busy silang naghahanap at nagbobomba, nagpa-fire naman ang NMISIS at Typhoon ng missiles papunta sa kanilang naval fleet. Checkmate ulit! Sabi nga ng mga tambay sa kanto, kung palaging mintis ang bomba ng China, baka dapat palitan ng pangalan, Hyon Bomb.
dahil puro yon sang resulta. Ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lang tungkol sa isda o karagatan. Ito ay laban ng narrative. Sino ang bida? Sino ang kontrabida? At sa pelikulang ito, Pilipinas ang nasa gitna ng eksena. Pero kahit parang extra lang tayo sa mga galawan ng US at China, tandaan niyo, ang mga extra ang kadalasang unang tinatamaan kapag may gulo. Ang pinakamaliit na hakbang ay pwedeng maging simula ng isang malawakang trahedya. Pero tandaan niyo to, ang tunay na lakas ay hindi lang sa sandata, kundi sa karunungan at tamang paninindigan.